Dito sa stress management, merong dalawang bokabularyong mahalaga na kailangan maunawaan po natin at makilala. Ang una ay ang word stress, yung kulay pula. Mamaya-maya, yung kulay blue, ang word ay stressor. Ano nga po ba ang stress? Ang stress ay ang reaksyon o sagot ng ating isipan at katawan sa anumang babala, pagbabanta o pagbabago. Tunay mang itong nagaganap sa ating harapan o maaaring nasa ating imahinasyon lamang. Ano naman ang estreso? Ang estreso ay ang sitwasyon o dahilan ng pagbabanta o babala. At ang isang tao na palaging nakakaranas ng stress dahil sa estreso ay nagkakaroon po ng stress reactions. O paano naman po natin malalaman kung tayo nga ba ay nagkakaroon na po ng stress reactions? Maaari po natin gamitin ang ating kakayanang tukuyin ang mga palatandaan ng stress. Saan naman natin maaari makita ang mga palatandaan ng stress? Si Jan, paki-double check mo yung notes ni Reziel, paki-double check mo para pag minemorize niya, tama yung i-memorize niya. Kasi baka mamaya, pag minemorize na naman niya yung mali, pagbalik niya ulit, mali pa rin ang sagot, ulitin na ulit daw niya. No? Pakitulungan mo siyang i-double check yung kanyang listahan. Ha? Ipaliwanag mo ulit sa kanya anong oras hanggang anong oras. Ha? Kasi very basic lang naman. Nakita niyo naman po, halos lahat sa dinami-dami ng estudyante niyo, halos lahat tama po ang memorize. No? Hindi naman ako nagkukulang sa suporta. So, you need to memorize the correct. Kasi yun ang kinakatakot ako. Nagkatotoo nga. Nagkatotoo. So, parang mali ang kopyahan lang. So, iyan ay responsibility nyo kasi pinapakopya ko na lang. Nakasulat naman. No? So, kung yan ay binibigkas, walang sulat, baka magkamali. Pero pinakopya ko. So, it's your responsibility. Wala ko akong magagawa. Nakapix na naman. Okay. So, saan po natin maaaring makita paano po natin makikita ang mga palatandaan ng stress? Maaari natin gamitin maaari natin gamitin ang ating kakayanang tukuyin ang mga palatandaan ng stress or symptoms of stress. Saan naman po natin maaaring makita ang mga palatandaan ng stress? Unang-una, maaari sa kilos at galaw ng individual. Ang mga sumusunod na sitwasyon, pangyayari, ay maaari magsilbing magsilbing halimbawa ng mga palatandaan ng stress na maaaring matukoy sa ating kilos at galaw. Kawalan ng gana sa pagkain o ang sobra-sobrang gana sa pagkain. Kakulangan sa oras ng haba ng pagtulog o sobra-sobrang haba ng oras ng pagtulog. Pagiging mapag-isa, umiiwas sa tao, kapabayaan sa ating mga gawain. Pagbali sa iba't ibang bisyo mapaglilibangan, lalo na kung ang mga bisyo na pagbalingan ay ang masasamang bisyo po ng paglalasing, paninigarilyo, pagsusugal, paggamit ng bawal na gamot, pagkagat ng kuko kapag nagugulat, balisan hindi mapakali, mabilis ang kamay sa pananakit, nagmumura at naiyak na walang sapat na kadahilanan. Pagdating naman po sa mga palatandaan ng stress na maaaring makita sa ating katawan, malaki ang impluwensya ng ating utak dito. Bakit kanyo? Ang isang taong palaging nai-stress, ang kanyang utak ay naglalabas po ng isang chemical hormone na tinatawag na cortisol. Ang cortisol ay isang uri po ng stress hormone. Bagamat ang cortisol po ay nanggagaling sa ating utak, hindi lamang naiipon ng cortisol sa ating utak. Bakit kanyo? Dahil sa patuloy na sirkulasyon ng dugo sa ating katawan, ang cortisol sa utak na kumakalat at naiipon sa ating katawan at kalamnatan. Kapag tumaas na ang level ng cortisol sa ating katawan at kalamnatan, maaari po tayong makaranas po ng mga pisikal na sintomas tulad ng tensyon sa balik at leeg, clenching, sakit ng ulo, insomnia, sakit sa likod, constipation, diarrhea, matinding pagod, umiikot ang tiyan, namamayat o tumataba, high blood pressure, mababaw ang paghinga, panliit ng dibdib na maaaring kumantong sa heart attack. Pagdating naman po sa mga sintomas ng stress sa ating kaisipan, ito naman po ang mga halimbawa. Pagkakaroon ng problema sa memorya, hindi makafocus, hirap magdesisyon, laging negatibo, magulong kaisipan, labis na pag-aalala, nalilito o naguguluhan, hindi humingiti or
tumatawa. Ang ating emosyon ay maaaring pakitaan ng simptomas ng stress tulad ng pagiging masumpungin, irritable, hindi makapag-relax, pagiging malungkutin, matinding kalungkutan na maaaring humantong sa depresyon, paikli ang pasensya, pagiging matakutin at kawalan ng pag-asa. Ngayong alam na po natin ang mga palatandaan ng stress, magkatumbas ang kahalagang mapaghandaan ng ating mga kababayan saan nga ba pwedeng manggaling ang stress. Dalawa kaplimitan ang pinanggagalingan ng stress. Meron tayong tinatawag na external stressors, may tinatawag na internal stressors. Ang tinutukoy po natin na external stressors, kalimitan, no? Ay mga sitwasyon o pangyayari na nagaganap sa ating harapan. Ilang halimbawa ng mga external stressors, ang mga biglaang sitwasyon na nagkakaroon ng pagbabago sa buhay ng isang tao na hindi niya napaghandaan. Ang kanyang kapaligiran ginagalawan kung saan pwedeng magkaroon ng kalamidad tulad ng pandemya. Ang mga aksidente, di inaasahang pangyayari, relasyon sa pamilya, ugnayan sa trabaho at ang pangkalahatang kalagayan ng ating lipunan. Kung tutuusin, ang mga external stressors ay masasabi nating malaganap. Malaganap na nangangahulugan na posible, isa o higit pa rito, personal na po nating naranasan. Ngunit, sa kabila ng pagiging malaganap ng external stressors, hindi tayo pwedeng palaging nakatutok lamang sa external stressors. Kasi ang katotohanan, hindi lahat ito kontrolado natin. Pag nasobrahan kayo ng focus dyan, maaari kayong maging praning or paranoid at hindi po yan maganda sa ating mental health. Kaya mas maganda, ibalin natin ang ating atensyon na tinatawag na internal stressors. At sa mga internal stressors, ang number one na pinakamalaki ang epekto sa ating stress level and tolerance ay ang ating taglay na personalidad. Meron tayong tatlong uri ng personalidad. Ang una, kulay pula, type A personality. Ang ikalawa, kulay blue, type B personality. At ang ikatlo, kulay green, balanced personality. Na, ilalangin natin ang bawat isa. Ako ay isang tao na posible nagtataglay ng type A personality. Kung ikaw ang taong agresibo, madaling mairita, madaling magalit. Madalas mahilig makipagtalo at hindi umaamin ng pagkatalo. Madalas ay nagmamadali kahit hindi naman kinakailangan. Madalas na mapanglait at kritikal sa tao man o sa sitwasyon. Malimit ay kulang sa pasensya at pangunawa sa kapwa. May ugaling defensibo or defensive. Hindi po maganda ang tao may type A personality. Kasi ang mga tao may type A personality, pinakamadaling maapektuhan ng stress na dalanin natin ng type B. Kung naman ay taong posible nagtataglay ng type A personality, kung ikaw ang taong passive, non or seldom reactive, slow to anger, may pagkamanhid, wala o madalang ang reaksyon sa mga sitwasyon at pangyayari. Walang interes sa pakikipagtalo at madaling sumuko sa isang diskurso. Hindi marunong magmadali kahit emergency. Walang pakialam sa mga sitwasyon sa paligid, madalas ay tatanggap ang panlalamag ng ibang tao. Hindi rin po maganda ang taong may type B personality kasi ang mga taong may type B personality, maaaring mailagay ang sarili sa delikadong sitwasyon palibhasa. Hindi marunong mag-react, depende sa pangangailangan ng sitwasyon. Kung madaling salita, sa tatlong ito, ang magandang dapat nating pagyamaning personalidad ay yung tinatawag na balanced personality. At ikaw ay positive marunong mag-adjust o umayon sa pangangailangan ng sitwasyon. Mabilis kumilos kung kailangan at mabagal kung hindi naman kinakailangan. Madalas siya nag-iisip mo na bago kumilos at mahinahon na hinaharap ang mga sitwasyon. Ito ang nararapat na personalidad na dapat pagtamanin ng bawat sa na sa aming karanasan sa OWA, kung kaharap niyo pong lima ang tinatawag na limang pangunahin na stress ng ating mga OFWs. Stress sa pera, stress sa pamilya, stress sa pagkain, stress sa pakikitungo sa amo, stress sa pananampalataya. Pero kung pupunta kayo ng Asianong bansa tulad ng Taiwan, maaari na nating tanggalin ang stress sa pananampalataya. Diyan,
Diyan, ikaw nga ang mag-assess. Tulungan mo nga si Rachel kung marunong siyang pumilala ng oras. Pa-translate mo sa kanya ang 6:30 AM. Hindi. Kaya ikaw, mag-mute muna kayo. Tulungan mo muna siya para malaman mo kung saan siya hindi marunong. Pa-translate mo sa kanya, siya ang ikaw mag-assess sa kanya. Kunyari ikaw ang teacher. I-assess mo siya ng 6:30 AM. Pa-translate mo sa kanya para matulungan mo siya. And then, i-assess mo rin siya ng weekdays. Lipay, lipay, And then, i-assess mo rin siya ng month to day. Yes. Kasi wala siyang kasama eh. So, baka isa lang siya, may iwan kasi. may Kahit nakakonsensya kayo siya. mag-review on her own. So baka mamaya, ang mangyari dyan, paulit-ulit ang sa assessment. Kasi ang ating patakaran, kapag ikaw ay naka-apat na reassessment at hindi ka umubra, ang mangyayari, reschedule. Ibig sabihin, uulitin mo na naman isang linggo. At malamang, hindi ka mapupunta sa akin. Uulitin mo yung 6 na araw, pero siguro hindi ka na ibabalik sa akin. Sa ibang klase ka na mapupunta. So at least ngayon, tulungan mo siyang matukoy pagdating sa 3 paksa na to, alin po yung nahihirapan siya. Okay, let's continue lang po. So kung kayo pupunta ng bansang Asyano tulad ng Taiwan, pwede na nating tanggalin yung stress sa pananampalataya kasi very open-minded ang mga Taiwanese employers. Now, pagdating naman sa amo, ang ating payo sa inyo, habang naglilingkod kayo sa inyong mga amo sa Taiwan, pag-aralan nyo ang kanyang mga ugali. Kailangan nyo pag-aralan kasi alamin nyo ang mga bagay na inaasahan nila sa inyo at kahit gawin nyo. Yung ayaw nila, iwasan po ninyo. Ang gitna. Ang isang taong nasa gitna ng very stressful situation, importante, mapanatili ang tinatawag na self-control. Ito ay dahil ang isang taong may self-control ay ang isang taong hindi nagpapanik. At alam natin lahat, ang isang taong nagpapanik, delikado. Ang kailangan sa tao, hindi nagpapanik. So, sa madaling salita, dapat tayo ay may self-control. Now, paano naman tayo makatitiyak sa ating mga sarili kung tayo nga ba ay tunay na may self-control? Meron kasing 4 na bagay na dapat nating magawa. Alamin natin ang 4 na bagay na ito. Sa gitna ng isang very stressful situation na iyong kinalalagyan at nararanasan, kailangan, number 1, ikaw ay pansamantalang mag-stop or tumigil saglit. Bakit mo po kailangan mag-stop o tumigil saglit? Number 2, upang ikaw ay makapag-isip. Abay, ano naman ang pag-iisipan mo? Number 3, ano kaya ang pwedeng mangyari sa akin sa ganitong sitwasyon? And number 4, ang mangyayari ba sa akin ay good? Very good. Pruweba, ebidensya na ikaw ay may self-control. At kapag napatunayan mo na ikaw ay may self-control, pwede mo nang apply ang ating tinatawag na stress management technique. Ang ating stress management technique ay napapaloob sa tinatawag na 4 na F ng stress management. Abay, bakit nga ba tinawag na 4 na F? Kasi tingnan po ninyo yung mga words na kulay violet in English. Lahat sila nagsisimula sa F. Ang unang F ay ang fight reaction, direktang paglaban sa stress. Ang ikalawang F ay ang flight reaction, pansamantalang pag-iwas sa stress. Ang ikatlong F ay ang freeze reaction, pansamantalang pagsasawalang kilok sa stress. At ang ikatlo ay ang face reaction, pagharap sa stress. Okay, paano natin gagamitin ang 4 na F sa mga totoong sitwasyon sa buhay at pangyayari? Ang unang F na fight reaction, direktang paglaban sa stress, ay pwede natin gamitin kung ang problema ang ating kinakaharap ay maliit lamang. Tayo ay may sapat na lakas ng loob na labanan ito. Halimbawa ng sitwasyon na pwede nyo gamitan ng fight reaction. Araw ng kaarawan mo, maaga kang nagising upang maghanda ng pagkain sa iyong mga bisita sa iyong maliit na sado-sado. Kasalukuyan ka pa lang nasa gitna ng paghanda, bigla ka naubusan ng gasol. Natural, mai-stress ka kapag hinalo ang pagkain, mapapaya ka sa mga bisita mo. Ang ganyang sitwasyon ay pwede natin gamitan ng fight reaction. Anong fight reaction ang gagawin po natin?
tatawag sa dealer ng gasol o order magpapadeliver. Na kung maliit ang problema, pwede yan 5. Pero pa paano kung malaki ang problema? Gaano kalaki ang problema? Ilang buwan bago tumama ang pandemya, nag-desisyon kang magtayo ng maliit na negosyo. Lumapit ka sa bangko, nangutang ka ng puhunan, ginamit mong kolateral, ang titulo ng bahay at lupa mo. Ang usapan nyo ng bangko, buwan-buwan maguhulog ka nitong ganitong halaga para mabayaran mo ang utang mo. Unang ilang buwan, very good, maganda ang takbo ng negosyo mo. Bukod sa may pambayad ka ng utang, may kita ka pa, may tubo ka. So yun na nga lang, katulad ng maraming negosyo sa mundo, hindi natin nasahan ang matinding dagot ng COVID sa ating mga negosyo. So, isa ang negosyo mo sa nalugi. Sa ngayon, nahihirapan ka magbayad ng utang mo sa bangko at kapag yan ay nagpatuloy, baka tuluyang makumpiska o marimata ng bangko ang iyong bahay at lupa. Sayang naman. At dahil sa Pilipinas, napakahirap maghanap ng trabaho gawaing bahay, caregiver man, caretaker na ang sahod 30,000 pataas. Wala. Mahirap po yan. Pero nakita nyo sa Taiwan, may nag-o-offer almost 30,000 every month. Libre pagkain, libre pa ang bahay na titirahan. Kaya naisipan mo, mas may chance na babayaran mo ang iyong utang sa ganyang desisyon na mag-abroad ka. At ngayon, literal kang nagdesisyon na mag-flight papuntang papuntang Taiwan, pumuntang Taiwan, pansamantala mong iiwasan ang problema sa Pilipinas. Pag ikaw ay nakapasok na po sa ikalawang F na flight reaction, pagdating mo ng Taiwan, automatiko, pasok ka na sa ikatlong F na tinatawag na freeze reaction. At masasabi natin na sa 4 na F na to, pinakamahaba ang panahon na kailanganin ng freeze reaction. Kasi ito ang panahon kung saan nasa Taiwan kayo sa loob ng 3 taon, marami kayong bagay-bagay na sabay-sabay na ginagawa. Naririyan ang patuloy na paghahanap buhay para matustusan ang araw-araw na pangangailangan ng mahal sa buhay. Posible din, ikaw ay naghahanap ng posibleng solusyon sa problema, maaari nag-eksperimento ka ng solusyon sa problema, maaari din nag-aantay ka ng tiyempo o tamang pagkakataon para mahigit sa katuparan ng solusyon sa problema. At maaari din, nagpapatatan ka ng kalooban mo para kaya mong harapin ang problema sa takdang panahon. Kaya habang kayo ay nasa Taiwan at nasa 3 taon na freeze reaction, huwag niyo pong babaliwalain ang kwento at karanasan ng kapwa OFWs nyo. Kasi hindi niyo po masabi, sa tulong ng kanilang kwento at karanasan, makahanap din kayo ng posibleng solusyon sa inyong mga sariling problema. And hopefully, pagkatapos po ng 3 taon, sa inyong pagbabalik mula sa abroad, pagbalik ng Pilipinas, yan na po yung tinatawag natin na phase reaction, kung saan posible meron na kayong solusyon sa inyong mga sariling problema. Okay? John Joey, kamusta? Ano nasaan ang po tayo? Alsaga, Judy May? Present, sir. Okay. Gaha, Rosaline? Present, sir. Edgestone Enterprises na po tayo. De La Cruz, Maylin. Present, sir. Kay Amanda, Hazeltine. Present, sir. Aliden, Mary Ann. Present, sir. Zarate, Marnelli. Yes, sir. Persaba, Rowena May. Present po. Primaso, Maria Eloisa. Present po. La Peña, Nica Elmo. Present po. Armiento, Warley. Present po. Agustin, Ana, Tricia. Present, sir. Tuloog, Baby Lisa. Present po. Solomon, Erica Bianca. Present, sir. De La Cruz, Princess Dayan. Present, sir. Avila, Aileen. Present, sir. Ekit, Annalyn. Job employment, nakamit pa yata kayo. Ekit, Annalyn. Baka may problema sa audio. Job employment? Parang ano kayo, parang hindi nakakonect. Magsalita nga kayo, hello. Okay, good. Meron na po. Na ano lang po, natanggal lang po. Start na po tayo. Ekip, Annalyn. Okay, Taglina, Erlinda. Present, sir. Okay, Bilog, Manilin. Messia, Mater. Present,
Cosina Rhea. Present po. Okay, may K-star na po tayo, ha? May K-star na po tayo. Servo Maricris. Present, sir. Corbal Sergey. Present, sir. Okay, OLM International na po tayo. Saking Princess Joy. Present, sir. Magsino Lailani. Present po. Premium quality na po tayo. Mendoza Regier. Present, sir. Puente John Joey. Present, sir. Okay, staff seekers na po tayo, ha? Sige po. Rosario Jaisabel. Staff seekers, nakamute pa po yata kayo. Baka may problema ang audio. Present, sir. Okay, sige. Pwede ko na po. Flores Geraldine. Sir. Okay. De Lima Janel Reca. Present, sir. Superior Alliance na po tayo. Dina Michelle. Present, sir. W Philippines, Lucky Pike. Present, sir. Okay. Next week, konti lang po yung estudyante. Wawan na lang yung estudyante. Hindi ko alam yung nangyari. 8 lang po yung estudyante. Agency, walang staff. Agency, walang estudyante. Konti lang po. Baka nakaano na po. Baka nai-enroll na po yung mga patay. Kasi medyo marami kayo eh. Baka nai-ano kayong nai-compress kayo. No? Okay, good. So right now, ang gagawin po natin, tutulungan po na kayo magbilang ng hundreds, thousands, tsaka millions. So ang gagawin ko, meron po ako ipapakopya sa inyo na place value. Kukopihin niyo lang po. Hi, sir. Good morning. Yes po, may question? Okay, good. Huwag niyo takutin ng sarili niyo ha, mamaya pa po yung assessment. Hindi, kasi ganito po yan eh. Kasi ganito po, common kasi ito na mistake ng estudyante. Ang assessment, mamaya, huwag niyo muna iisipin yung assessment kasi lilikha po yan ng takot at tension. Oo, yan. Pag na-build up po yung tension, pagdating sa actual assessment, nabablanko ka. Kaya doon na. Huwag niyo pong iisipin muna yung assessment, para hindi po mag-build up ang tension. Kasi normal, nangyayari po yan. Alam ko po, nangyayari po yan, Kaya nga po, inaabisuhan ko kayo, huwag niyo pong isipin ang assessment. Mag-review lang kayo as normal. You can actually look at your notes. Pwede kayo lang po. Pag nag-break time tayo, kayo po. Magtanungan po kayo ng oras. Magtanungan kayo ng AM, PM. O practice po kayo para pagdating doon sa actual assessment, na kondisyon ng isipan nyo. Pero huwag niyo po isipin ngayon, masyado pang maaga. Hindi yan makabubuti sa inyo. Mag-build up lang po ang tension. So it's not good for you. Recording in progress. Nababasa po ba? Yes, sir. Kaninang step. Parang balik ka. Nauna yung 10 bago sa 1.
Oh, tapos, channel 1. Baka yung buy one, tapos yung 100,000. Baka yung one sa starting mo yung Okay. Shoot. 5. Mali ako. 1 times 5 pi. Tapos ito. Kaya. Yung 10,000. She won. yung buy one. Ang pi 1 is 100,000. And one. Tapos ito. Tama na. Yung 1 wala. Tinatanong ko siya. She won. 100,000. Hindi kasi yung 10. Gawin kita. 3:01 p.m. Ay, 1 p.m. Xiao Wu. San Jian. 3-1. 01. 3-1. Mm. San Jian. Ling. E. PM. Pen. Pen. Yung shortcut. Dalawa daw kasi. Oh. O baka sa banda. Okay. Ano? San Okay, Jian ate, sino Air. po ang number 1? San Jian Air Pen. Well, Ling. Wala. Ate, pwede na mag-unmute ang number 1, Ate Angkor. Ako din. Ako bravo. Ay, nabit na tayo mag-start. Wala nakakabot. Number 2, start sir. Wala po 1. Ay, oo. Ate, number 2 pala, sorry. Ate, number 2, sorry. Number 2. Baka na kasi. Oh, number 2, sino number 2? Asada? Okay. Tumento ka na.
Ay lahat naman kayo dadaan dyan eh. Wala ka naman dapat katakutan. Lahat naman dadaan. Okay, good. Sige po. So, start na po tayo ate. AM, PM muna tayo. Sige. Ate, ano sa Mandarin ang hating gabi? Anong gabi? Hating gabi sa Pani. Zoom walk. Panye. Ate, yung katabi mo ate, gawin mo to ate. Yung katabi mo ha? Panye. Ito, ako bahala. Ikaw ang kawawa. Panye. Ate, ano ang hating gabi sa Mandarin? Panye. Ano yung panggabi? Paggabi sa inyo. English. Ano sa Mandarin yung hating gabi, Huwag Mita? kang tumawa. Ano sa Mandarin? Okay, sir. Midnight, sir. Zhao Shang. Ay, sir, hindi, sir. Panye. Ano ba talaga sagot mo? Panye. Okay, anong oras ang panye? 12 midnight. 12 midnight. Okay, anong tawag mo sa umaga sa Mandarin? Sao Zhao Chao. Shang. Okay, anong oras ang Cao Xiang? Anong oras hanggang anong oras? 12:01 to 11:59 a.m. Okay, good. Ano ang tawag natin sa PM na hapon? PM na hapon. Shao. Shawu. Okay. Anong oras ang simula hanggang anong oras ang PM na hapon? Xiawu. 12:01. 12:01 to 5:59 p.m. Okay, good. Okay, punta na tayo sa time. Oh, ika-translate mo yung oras na ibibigay ko sa iyo. Okay. Okay. Ate, ano sa Mandarin ang 6:30 a.m.? Sadali lang, may papaliwanag ako. Dito sa binibigay ko sa iyo na 6:30 a.m., dalawa ang magiging sagot mo. Ang unang sagot, walang shortcut. Pangalawa, may shortcut. Okay, ano ang 6:30 a.m. in Mandarin? Walang shortcut muna. 6:30 a.m. Yes. is Sao Chang. Liu Chen. San Ling. Wan Shang. Eh, paano nangyari yun? AM. Ay, yan pala sila. Oh, San Shi. 6:30 a.m. San Shi Fe. Zhao Shang. Liu Tian. Yes. 30 minutes. San Shi Fen. Okay, tama yun. No? So, tatama ang unang sagot mo. 6:30 a.m. Zhao Shang, Liu Tian, San Shifen. Ibigay mo naman sa akin ang shortcut ng 6:30 a.m. Shortcut naman eh. Liu Chan. Mali. Sao Mali ka na. Chang. Mali ka na. Sao Chang. Sao Chang. Liu Chen Pan. Mali ka na. Sao Chang Liu. Ibigay mo muna sa akin ang walang shortcut ng 6:30 a.m. Walang shortcut. Siguro ang shortcut, Liu Tian. Mali pa rin. Mali pa rin ang sagot mo. 6:30, Zhao Shang. Okay. Zhao Shang, Liu Tian, Okay, 30 minutes. San Shi Fen. Okay, tama yan. Ngayon, ibigay mo naman sa akin ang shortcut ng 6:30 a.m. din. Zhao Shang, Okay. Liu Tian Tan. Ayun lang tama. So remember, huwag nyo kalimutan yung Cao Xiang kasi kapag hindi nyo sasabihin yung Cao Xiang na Cao Xiang, sinabi nyo yung Liu Tian Pan, baka akalain gabi 6:30. So, importante ha? Huwag nyo kalimutan yung AM Cao Xiang. Okay, let's now do the days of the week. Ha? Magbibigay ako in Mandarin, sabi mo sa akin anong araw ng weekday to. Ha? Okay. Xing Tian, sorry. Li Bai Tian, Li Bai Tian. Sunday, sir. Okay, tama. Li Bai Li Bai Tuesday, sir. Okay, isa pa ah. Li Bai Li Bai Sunday, sir. Okay, let's now do months of the year. Nakikinig naman siya. Kasi tama yung sagot niya. Nabigyan niya ng tama kasi she was listening. Oh, very good, huh? If you are paying attention, binibigay ko yung tip kaya madali mong identify. Okay, let's now do months of the year, ha? Ang buwan ng taon.
Okay. Ate, anong buwan ang 九月？九月。 Chio. Gio, yes, sir. Anong buwan yan? Mag-ipay. Gamitin ang daliri. Gamitin ang daliri. Madali lang yan. Gamit ang daliri. September. March, Hindi ka naman March, sa sir. Lipay. Lipay rin. Gusto mo bang mag-marcha pa uwi na walang certificate? Lipay rin. Ito sa akin. Gio. Okay, sir. July. Mamarcha ka nga pa uwi na walang certificate. Oo. July ka na makakalipat. Chio. Chio yun, di ba? July ka na makakalipat kasi magbe-makeup class ka pa. Ate, gamitin mo yung daliri mo, ate. Kaya ba to? Ulit nga, sir. Gio. Okay. Anong buwan yun, ate? Gio. Gio, ano pala, sir? September. Sigurado ka lang. Opo. Yes, sir. Gio. Tama. Teka. Gamitin mo ulit ang daliri mo, ha? 12月。12月。 December. December. November. Ay, Malapit December, sir. Talaga. Ano ba talaga? 12月。 December. Okay, ano yung 10月？ 10月。 November. Naku, Diyos ko, Panginoon ko. Ate, kulang ka ba ng dalawang daliri o sobrang dalawang daliri? Ano ba ang problema mo, ha? Kulang ka ba ng daliri? Gusto padagdag tayo? Sige. Hindi na ako magkakano sa 10月，ate. October. 10月。 Ay, October. Tama. Okay, isa pa, ha? Isa pa. 11月。 ayun yung November, sir. Birthday mo siguro yan, ano? Kaya alam mo. O, sige na. Nagpapakulaan pa tayo. Ewan ko sa inyo. Next na, number 3 na po tayo, ha? Yeah, okay, ate, start na tayo sa AM/PM. Okay, ate, ano ang tanghaling tapat or noon time sa Mandarin? Siya. Tanghali. So, Ate, anong oras ang Chong? Anong oras? 12 o'clock noon. Okay na. Ano naman tawag natin sa hating gabi sa Mandarin? Panye. Ate, anong oras ang panye? 12 o'clock midnight. Okay, very good. Let's now do time. Ate, translate mo ang oras na 7:45 p.m. Ate, ulitin ko. 7:45 p.m. 7:45 p.m. Yes. One song. Shawo. Hindi maaari. Hindi maaari. Imposible yan. One Imposible. 45. Chen. One chang. Okay, 7 o'clock. She. Chi. She. Chi-chen. Okay, 45 minutes. 45 minutes. Shishiwo pen. Okay, another one, ha? Okay, 3 o'clock p.m. Ulitin ko lang po. 3 o'clock p.m. Shawo. Yes, 3 o'clock. San Chen Pen. Hindi. 3 o'clock p.m. Shawo. San. Chen. Oh, nga, minutes pala yun. Chen pen. Okay. Ha? Ano? San Chen. Sa. Walang sobra isa. p.m. Oh, 3 o'clock p.m. Ulitin San natin. Chen. Okay, sir. San Min pen. Ate, bakit may effect? Wala naman ako minutes. Ay, okay, sir. Sorry. Ulitin ko, ano ang 3 o'clock p.m.? Ulitin natin. 3 o'clock p.m. Shawo. San pan. Ha? Anong sampan? Ate, at sampan? 3 o'clock p.m. Ano nga ba yung 00? Ate, wala nang 0-0. Wala. 3 o'clock p.m. Sir, Shawo nga, sir. O siya, ano? Shawo San Chen. Shawo. 3 o'clock p.m. Napakasimple.
Napakasimple. Ano yung PM ulit? Sige. PM 下午 Okay, ano yung 3 o'clock? 3点3点 O'clock. 点3Sa ano? Ano yung o'clock? Ano ba yung o'clock sa Mandarin? 点 Ano ba? Sinasagot ko kanina eh. 3倍 Ha? Hindi nga. Eh, ano? nasagot ko kasi 3点 Ate, ulitin natin ha. Ate, bigyan mo sa akin ang 7:45 p.m. Ulitin natin yung kanina. 7:45 p.m. 7:45 is 1 siyang Pansiyang, 7 o'clock. Chi Chan Okay, 45 minutes. 45 Si Chi Wo Pen. Okay, tama yun ate ha. So sabi mo, ang 7:45 p.m. ay 1 siyang. 7:45 分, tama yun. Ngayon naman, ang sasagutin mo, 3 o'clock p.m. Okay, 下午 Okay, 3 o'clock. 3点 Ayun, yun. Ganun lang kasimple. Ha? So remember, hindi ka gagamit ng pen kung walang minutes at lalo kang hindi gagamit ng pad kung walang 30 minutes. Kasi gagawin lang natin yung pad kung may 30 minutes. So remember, everybody listen ha, baka may magkamali pa mamaya. At least inuulit ko na para review ang lahat. Ha? Okay, good. So ate, let's now do days of the week. O, mga araw ng isang linggo. Okay. Ate, ano yung lipay, Leo? Lipay. Saturday Yes, tama. At ano yung lipay? Tien. Sunday Okay, let's now do months of the year, ha? Sige. O ate, anong buwan ang 7 月? July Yes. Ano ang 3 月? March Okay, pag March mo, meron ka ng dalang certificate. Okay ka na, ha? Sige. Okay na siya? Oo. Nakapasa sa Certificate, ha? Kasama ba ito sa trabaho ko? Diyos ko, Panginoon ko, kasama ba ito sa trabaho? Pagtagatanggal ng tension ng estudyante, sus Maria Joseph. Hindi ka lang assessor, stress reliever ka pa, sus Maria Joseph. Panginoon ko. Sus Maria Joseph, talaga naman. Okay, next. Okay, ate, number 5, please. Sino number 5? Alep. Sige, start na tayo, ate, ha? Sige, ate. Ano sa Mandarin ang morning sa Mandarin? Morning. 早上 Okay, ate, anong oras simula hanggang anong oras ang tao siya? 12:01 a.m. hanggang 11:59 Okay na. a.m. Punta na tayo sa, translate mo na yung time. Okay. Ate, translate mo nga sa akin ang 2:20 a.m. Ate, ulitin ko ha. 2:20 a.m. 2点 Yes. 2 o'clock? 2点 Hershey. Isip lang, dahan-dahan lang. Ano yung 2 o'clock? ano? 2 o'clock. 2 220. 2:20 Hershey. Hershey. O, di ba ang pangalan ng number 2, dalawa? Ang isa, Yung isa, Yang Okay, so ano, okay. Alin ang tama doon? Ano ang 2? Alin ang tama doon? Naku, mamarcha ka na naman ng walang certificate. Asus, Yan, kasi sinimula ng isa na buhay naman kuha ng marcha ka, mamarcha na naman to. Ate, hindi. It's not 30. What's the correct answer? Okay, 20 minutes. Hershey pen. Okay, so remember everybody ha, ang ating 2 o'clock, liang 10, hindi early. Ano? So tama si ate, sao siya, liang 10, early. Okay, another one ate ha, ano ang 6:01 p.m.? 6:01 p.m. 6:01 p.m. Liu Chen. 晚上晚上 Yi. 晚上6点 Ano yan?晚上 Xiang. 晚上 Liu Fen. Oh. Liu Yifen. So remember, is it PM na hapon o PM na gabi? Yes, tama. 1 siyang 6 o'clock. 6点
Liu Chen. Okay, 1 minute. Pwedeng 0, 1 minute. Okay lang po yun. 0, 1 minute. Okay lang. Ano yung 0, 1 minute? Ling Ethan. Kim Yi-Fen. Okay, that is correct. Okay. Let's now do the days of the week. Ha? Okay, ate. Li Pai Wu. Li Pai Wu. Friday. Okay. Li Pai San. Li Pai San. Wednesday. Okay, let's now do months of the year. 十点 Okay, 25 minutes. 二十分， Ha? Ate, 25. Ate, kulang ako 5. 25. 25. 十五分， Okay, that is correct. Oh, let's now do days of the week. Ha? Okay, ate ha? Li Pai San. Li Pai San. Wednesday, Okay. Li Pai Tian. Li Pai Tian. Monday, Okay, let's now do months of the year. Ha? Sige. 1月. 1月. January. 一月 January, Okay. Next. 11月. 11月. Sure. No, December, December. Ah? December, November. Ate, 11月. November. 月 November, Okay, tama. Ah, sige, akin natin go. Let's do number 8 na. After 6. Patayin na tayo, ate. Ate, ang nagtanong, ano ang tawag natin sa PM na gabi sa Mandarin? PM na gabi. One sun. Sir? Yes, One PM sun. na gabi. One sun. Anong ha? May nagtuturo sa'yo? Kasi may... Ha? Hindi ko narinig. Ha? Lakasan mo. Hindi ko narinig. Hindi ko narinig. Hindi rin narinig ni sir. Ha? PM na gabi, sir. Oo. Song U. Ate, ganito ha? Ate, simulan na natin sa tuktok ha? Sa tuktok. Okay. So ate, ano ang ating gabi sa Mandarin? Ating gabi. Kanye, sir. Okay, very good. Anong oras ang ating gabi, Fanny? Anong oras? 12 midnight. 12 midnight. Okay, very good. Now, ano ang tawag natin sa morning sa Mandarin? Sao siya. So, Okay, very good. Anong oras ang Shaoxiang hanggang anong oras? 12. 12. Dalawang 11:69. Ate, may kulang. 12:01 ano? 12:01 a.m. Hanggang? 11:59 a.m. Very good. Okay. Ano ngayon ang tawag natin sa tanghaling tapat, 12 o'clock noon? Anong tawag doon? Shongwu. So, Panyin is ating gabi, Shaoxiang is morning. Punta na tayo doon sa tanghaling tapat. Shongwu. So siya. No, ate. Chong, ano? Chong U. Yes. Oh, sorry. Oh, ang tawag natin sa noon time, Chongwu. Ate, anong oras ang Chongwu tanghaling tapat? 12 noon, sir. Okay, tama na. Pagdating sa hapon, dalawang klase ang ating hapon. Meron tayong PM na hapon, yung kulay pula, kung natatandaan mo. Meron tayong PM na gabi, kulay blue. Simulan natin sa kulay pula. Anong tawag mo sa PM na hapon, yung kulay pula? Xiao. Xiao. Yes, very good. No, tama ka. Ang PM na hapon ay Xiao. Una, ate, sabi mo naman sa akin anong oras hanggang anong oras ang PM na hapon, Xiao. 12:01. 12:01 to 5:59 p.m. At may kulang. 12:01 ano? May kulang. 12:01 p.m. to 5:59 p.m. Yes, very good sa inyo yung kulay pula, ha? Okay, good. Puntahan natin yung PM na gabi na kulay blue. Anong tawag natin sa PM na gabi in Mandarin? One sun. One siya. Yes, very good. So, ang ating one siyang, ate sa PM na gabi, one siyang kulay blue. Ate, sabihin mo sa akin, anong oras hanggang anong oras? Ang PM na gabi, one siya. 6 p.m. to 11:59 p.m. Yes, very good. Okay na yan. Okay na yan, ha? Let's now apply time. Okay, ate, translate mo naman sa akin ang 6 o'clock a.m. 6 o'clock a.m. Sao siya. Yes, 6 o'clock. Liu Chen. Liu Chen. Sao Yes. siya. Yes, that is correct. Zhao Shang Liu. And another one, ha? Okay. O, ate, 1 o'clock p.m.
1 o'clock p.m. 小 Show. 以前 下午 Yes, 1 o'clock. Ichi. 下午以前 Okay, correct na. Punta na tayo ng weekday, ha? Weekday, ha? Okay, o ate, araw ng linggo, ate. Lipay i, lipay i. Monday Okay, next. Lipay liyo, lipay liyo. Saturday. Saturday Yes, that is correct. Let's now look to months of the year, ha? Months of the year na tayo, ha? Okay. Ano ang Sanyue? Sanyue. March. March Yes, okay. Ano ang Liuyue? Liuyue. June. June Okay, that's correct. Nakita niyo yung technique niya? Nakita niyo yung ginawa niya? Yung hindi masyadong marunong, gayahin niyo po siya. Tingnan niyo. March. June. Yung technique niya works. That technique works. You can use that. Para hindi na kayo maratag, use your fingers. So that yun, tinitingnan ko siya para meron kayong pattern. Ha? Sige ate, very good. Ha? Okay na ate, okay na. Okay na ate. Ha? Sige, good ka. Very good. Malapit na. Dalawa na lang. Yan, nahihito na siya. Nahihisi ano. Sarate. So ate, number 9 tayo. Tama ako no? Number 9. Ha? Tama si ate, sir. Teka. Ate, ano tawag natin sa PM na gabi sa Mandarin? Wanshang Yes. Anong oras ang PM na gabi? Pansyang. 6 a.m. po hanggang 11:59 a.m. po. Ate, mali. Hindi AM ate. Once up. PM Hindi natin na. PM na gabi, anong oras hanggang anong oras? hanggang 6 p.m. po hanggang 11:59 p.m. Yes, very good. Okay, oh, tingnan niyo yung umalis. Naglulundag-lundag niyo sa CR. Sabi yan, naglulundag-lundag yun. O yan, nasa CR. Naglulundag-lundag yun. Naglulundag-lundag yun sa Pahinga sa CR. nervous. Tingnan mo, sabi ko sa'yo, yan ba yung itsura na umihi? O, tingnan mo. Hindi pala, naglulundag yun siya. Hindi ate, it's okay. I can just imagine kung gaano katindi ang takot na inabot niya. Yes. Alam ko naman. Alam ko naman gaano katindi yung pressure. And when you get over it, talagang it's a sense of accomplishment. Anyway naman ganito. Kayo naman po ay nakikinig sa lesson. Ginagawa niyo naman po yung payo natin sa Final na inyo. kasi. Hanggang nakikita ko na ginagawa niyo ang parte niyo, susuportahan ko kayo. Kasi obligasyon ko yon. Ginawa niyo naman yung pinagagawa sa inyo. Ginawa niyo, ay that's enough. That's enough. Ayun na nga lang, may ilang pagkakataon kasi, I don't know ha, it might be kasi ganito eh. May mga pagkakataon na encounter ako. Ang estudyante perform well on the 2 assessments, numbers and self. Pagdating sa pangatlo, nagkanda-hetot-hetot yung estudyante. Bakit? Mukhang dumating ang problema nung araw ng assessment. Yun. Ayan. Sasab ko alam ko na. Baka biglang nakatanggap ng text, Hoy, ang asawa mo may kasama kagabi. Pumasok ng hotel. Paglabas ng hotel, buntis na yung babae. Hindi naman ang kamandag ng asawa mo. Naturukan lang, lumubo ka agad yung tiyan. Ang teteng naman. Ang tindi naman, ang kobrang-kobra naman ang dating ng asawa mo. Ano? Asus Marios. Siyempre naman ate, when you receive something like that, you will get wrong. So, sabi ko, makikita naman ako. We trainers are actually trained to see. We're actually trained to feel nasaan, what went wrong. What went wrong. Kasi, first, okay siya. Second, pero yung pangatlo, okay, sabi ko. So, we do a little adjustment here and there naman. But naman, so far naman, nakaka-raps naman. Kasi minsan talaga ganyan.
Kung kailan malapit na matapos ang training, saka darating ang pagsubok. Yes, yan ang tinatawag na bad timing. Bad timing. No? The worst time you can get rattled and all mixed up, yun pa nangyari. Kung kailan, mahirap talaga. It's not easy. Di ba? So ate, start na tayo sa may, time na tayo ngayon ate ha. Ate, translate mo sa akin ang 9:25 p.m. Ulitin ko lang po, 9:25 p.m. 晚上 Yes, 9 o'clock. 9点 Okay, 25 minutes. Yes. Percy.五 Ate, 25, ate, 25, 25. 25. 15分 Mali yun. Percy. Mali. 25 分 Percy. Ate, kulang pa ng 5. 25分 Yes, that is correct. Tama na yan, tama na yun. Good. Let's now do days of the week, ha? Okay, ate. 礼拜四 Thursday po Yes, ha? 礼拜日 Sunday. Sunday. Tuesday po Ate, 礼拜日 Ate, hindi 礼拜二 hindi 礼拜 ate, 礼拜日 礼拜Ate, 礼拜日 ano yung spelling sir? R.I. R-I 礼拜 Sunday po Sigurado ka? 礼拜 Opo. E-R yung spelling sir? Ate. Hindi, ate, R.I. Sunday po Sigurado ka? Opo. Opo po O, di tama. Okay, bakit? Tinatanong ko na nagkakaklat tayo. Okay, nagkakaklat tayo, mahirap na eh. Okay, so ate, let's now do months of the year, ha? Sige, ate, ano yung 5 月? Nagpapawisan na ako. 5月. May po Ha? Ano? yeah O, ano yan? May sir Tama. Okay, ano naman ang 7 月? 7月. October July. October Ate, gamitin mo daliri mo. July. July sir Sigurado ka? yes po Chi So, isa pa ate ha? 12月. 12月. November. December sir Buti na lang, may dalawa ka pang daliri. Okay, get na. thank you po Hindi 12 daliri mo, no? Nasabi mo agad. Okay. Okay, sige. Number 2 na tayo. Superman Power. Number 11 na po tayo. Go na po. Nakamute po kayo. Hindi ko kayo marinig. Nakamute po. Unmute po muna. Okay, start na tayo. Sa ate ha, ano ang tawag natin sa PM na hapon sa Mandarin? 下午 Yes. Anong oras hanggang anong oras ang PM na hapon siya? 12:01 p.m. to 5:59 p.m. Okay, that is correct. Let's now do time translation. Ano sa Mandarin ang 11:38 a.m.? 11:38 a.m. 早上 Okay, 11 o'clock. 11点 Okay, 38 minutes. 38分 Okay, that is correct. Let's now do weekday. 礼拜五 Friday Okay, 礼拜天 Sunday Okay, good. Next, okay. Let's now do months of the year. 10月 October Okay, tapos 7月 July Okay, good na po. Sige po. Number 12 na. Tingnan mo yung tatlo nagte-text na. Sigurado ako ang tinetext yan ito. Daddy, lapit na mi, ligo na you.
Yan ang tinetext ng mga yan. Sigurado yan, Daddy, lapit na may ligo na ito. Pasado na ako sa assessment sa OWA. Magkakaroon na tayo ng malaking tupada. Derby. Panginoon ko. Yan yung derby na walang nanonood, dalawa lang kayo. At yan yung derby na walang scorer, kayo rin ang scorer. At yan ang, lalong yan ang derby na walang referee. Walang Kristong sisigaw ng sa pula sa puti. Kayo rin ang scorer. At kayo rin ang referee. Oh, shush Mario, chef. Na, okay. Okay, sige, let's continue. Go, ate, oh. Mikael, anong tawag natin sa PM na gabi sa Monday? PM na gabi. Paye po. PM na gabi po. Wansang. Yun. Okay na. Anong oras hanggang anong oras ang PM na gabi? What siya? 6 PM po hanggang 11:59 PM po. Okay, good. Let's now do time translation. Pakitranslate mo ang 2:30 PM. Dalawa ang sagot natin. Ang una walang shortcut, mamaya-maya ang shortcut ng 2:30 PM. Go. Shawo, Yes. Urchin, No, it's not 13. No, it's the other one. It's the other day. Liang Chen, Liang Tian. Liang Hindi, Tian. 30 minutes. San Chi Fen. Okay, now shortcut naman tayo ng 2:30 PM. Shortcut naman. Shawo, Hmm? Liang Chen, Fan. Yes. Okay, good. Let's now do weekday. Lipay Liu. Saturday po. Okay, Lipay Si. Thursday po. Okay, months of the year naman tayo, ha? 8月. October po. Ano po? August. Okay, and then 10月. Sure. October po. Okay, good. Okay na po. Number 13 na Thank po you po. tayo. Number 13. Sino pong number 13? Yun, ate ko. Nakita ko na po. Hindi ko kasi makita. Kasi bago ka. Ate, start na tayo, ate, ha? Ate, anong tawag natin sa hating gabi sa Monday? Pag nakatrain na, wala nang nervous. Di Tama, ba? alam ko, midnight yung hating gabi. Bago ka pa lang tatawagin yung name mo, nininervous ka talaga. Pag nakapiring ka na, wala na. Kasi yung isip mo, nakapikit Anong ka. oras ang hating Iniintay mo gabi, lang kung ano yung midnight tatanong party? sa'yo Anong oras? na yun. So, ganun lang yung gawin Okay, ninyo. good. Now, Pray lang. let's now And do time thanks translation. lagi kay God. I-translate mo ang 12:01 PM. 12:01, dagdagan ng kaalaman ng ating mga papaalis na OFWs tungkol sa mga bagay-bagay na dapat paghandaan. At syempre, habang nasa abroad, lalo na pag dumadaan sa pagsubok sa buhay, ano ba ang bagay na dapat at hindi dapat gawin? No? Simulan po natin yung ating talakayan sa pamamagitan ng pagsilip ng inyong kahandaan. No? Meron tayong apat dito. Physical na kahandaan, spiritual na kahandaan, emotional na kahandaan, intellectual na kahandaan. Kapag sinabi natin physical na kahandaan, ako'y naniniwala na okay na kayo. Pasado na kayo sa mga medical exam ninyo, wala pong problema problema sa katawan na maaaring maging dahilan para kayo ay magkaroon ng hadlang sa pagtatrabaho sa abroad. Pero para sa kababaihan, isang bagay pong ingatan po ninyo na maaaring makaapekto sa inyong matagumpay na pagkumpleto ng inyong kontrata sa Taiwan, at yan ang tinatawag natin na hindi planadong pagpupuntis. No? Madalas po na-encounter po namin ang ganitong sitwasyon kapag ang worker nagbabakasyon. Okay, lalo na po ang worker na nagbabakasyon, may asawa, may karelasyon, natural. Pag bumalik mula sa abroad, nagkakaroon po ng contact. Wala naman pong problema kung kayo nagpo-contact. Yun na nga lang, kailangan gumamit kayo ng tama na family planning method o yung tinatawag na birth control method. Meron pong ini-endorso ang DOH na 8 na garantisado. Sana ang ginagamit nyo kabilang sa 8 na ito. Pills, condom, IUD, ligation sa babae, sa lalaki vasectomy, natural family planning method, sandali ate, 1:30 PM, unang-una ay walang shortcut, mamaya-maya shortcut. 1:30 PM muna, walang shortcut. 下午 Okay, 30 minutes. 30 Yes, tama yan. So ngayon, ibigay mo naman sa akin ng shortcut ng 1:30 PM. 下午 Yes, 1点
Yes. Pan. Okay, very good. Ha? Let's now do days of the week naman tayo, ha? Okay, ate. 礼拜四，礼拜四。 Concert Saturday. Ate, sandali ate ha. Weekday tayo. 礼拜四，礼拜四。 Lipay. Thursday. 四。 Thursday. SIQUI ba sir? SI. 礼拜四。 Thursday po. Ha? Thursday sir. Yes, tama. Oh, next one tayo. 礼拜六，礼拜六。 Saturday. Saturday sir. Okay, let's now do months of the year, ha? Months of the year na tayo, ha? Sige po. Ate, ano yung 八月？八月，anong buwan? August. Yes, yes, tama. Ano naman yung 12月？12月。 December. November po. Ate, December. 12月。 Ay, December po. December. Ano talaga? Ano talaga? December sir. Yun, tama. Okay, good. Sige po. Okay. Let's now do number 27, ha? Sige po. Okay, ha? So, let's do 27 natin. Start na tayo. Ate, ano tawag natin sa PM na hapon sa Mandarin? PM na hapon. Shadows. Yan. Anong oras hanggang anong oras ang PM na hapon siya? 12:01 to 5:59 PM. Okay, yun. Ha? Let's now do time application. Ha? Ano ko? Ipakitranslate ko ang oras na 2:12 PM. 2:12 PM. Shawu. Yes, 2 o'clock. Shawu Earlier. So, no. Hindi yun ang gagamitin mo yung isang pangalan niya. Ay, yeah. So, Yeah, Shawu so- 2点 Yes, and then 12 minutes. Easter No. Simple lang ang 12. Simple lang. 下午2点 Okay, well, Sure. okay, that is correct. Sure. But now, so remember, ang 12, sure. Simple lang. Okay, let's now do days of the week, ha? Okay. 礼拜三 Wednesday. Merkules po. Okay, and then 礼拜六 Saturday. Saturday Oh, okay, that is correct. Let's now do months of the year, ha? Okay. 二月 December po. January. ha? 二月 at February. At February po. next 12月12月 December. ha? December. Okay, tama na. Sige po. Number 28 na po tayo. ha? Number 28 na po tayo. Sino po 28? Sino ang 28 natin? Ay, wala nagsasalita. Bakit walang number 28? Ay, hindi kayo nagsasalita. Mali ko ba naman? Hindi ko nakikita, hindi kayo nagsasalita. Okay, si premium pala. Okay, ate, saan na tayo, ha? Okay, so ate, anong tawag natin sa tanghaling tapat sa Mandarin? Siyang Shongwu. Ate, noontime, tanghaling tapat. Shongwu. And then, ate, unahin mo muna sa akin, anong tawag sa Mandarin ng noontime? Shongwu. So, siyang sa Ate, hindi maaari. Shongwu. Okay, sagali dati at simulan natin sa tuktok ha. Sige, simulan natin. O, anong tawag natin sa midnight hating gabi? Ani. Okay, anong oras? Tama, ang hating gabi, panyi. Anong oras ang panyi? 12. Midnight. Well, Midnight. midnight. Okay, now, tama yan, panyi, 12 o'clock mid. Anong tawag sa morning sa Mandarin? Shows na. Okay, tama, morning cao siyang. Anong oras ang simula? Hanggang anong oras ang morning cao siyang? 12:01 hanggang 12 PM. 11:59 Ano AM. yan? 12 AM po. Ano? 12. 12 ano? 12 AM. Ate ha, tingnan mo ulit yung notebook mo ha. Tatawagin kita ulit. Sige, next one. Number 29.
i-review mo yung notebook mo ha? Sige. Okay, anong tawag natin sa PM na hapon sa Mandarin? Okay, anong oras hanggang anong oras ang Siawu? 12:01 to 5 kila Mali, kulang. PM. Ulitin mo. Ano ang PM na hapon sa Mandarin? Kompletuhin mo anong oras hanggang anong oras? 12:01. Hapon mga sir, hapon o gabi. PM na hapon. PM na hapon. 12:01 to Kulang. 12:01 p.m. 12:01 PM Hanggang? to 5:59 PM. Okay, tama na. Next. I-translate mo ang oras na ito. 4:49 p.m. 4:49 p.m. Shawu. Okay. Si Ano? Si Chen. 49 sir? Isa-isahin mo. Isa-isahin mo. Isa-isahin mo. 4:49 p.m. Isa-isa lang ang sagot. Xiao, Okay. Chichen, Okay. Shicher, Liu, Tepe. 49. Hindi po 46, 49. Jo. Si Chicher, Tepe. Okay, tama yan ha. Let's do weekday. 礼拜天 Sunday. Sunday, Okay. 礼拜日 Sunday, Okay, let's now do months of the year ha. Okay. 10月 Over, Okay. 1月 January. January, Ano yun? Ano yung 1月? Ano sagot mo? 1月 January. January po. Okay, tama. Good. Okay. Mag-mute ka muna, tulungan mo si ate. Baka sakaling makapasa siya mamaya. Number 31 na po tayo. Okay, number 31. Sino po number 31? Okay, stop seekers. Okay, start na tayo ate ha. Okay, anong tawag natin sa PM na gabi sa Mandarin? Wanshang. Okay, anong oras hanggang anong oras? Sa PM na gabi, what siya? 6 o'clock p.m. 11:59 p.m. Oh, that is correct. Okay, let's now do time translation. Paki-translate mo ang 8:08 p.m. 8:08 p.m. 8:08 p.m. Wanshang. Okay, 8 o'clock. 8点 Pat. Okay, 08 minutes. 8八分 Okay, that is correct. Let's now do weekdays na tayo, ha? Okay. 礼拜四 Thursday, Okay, 礼拜一 Monday, Okay, let's now do months of the year, ha? Sige. 9月 September, Okay, and then 6月 June, Okay, good na ate. Number 32 na po tayo. Last one. Hindi last Ate, one. start na tayo. Ate, ano tawag natin sa PM na hapon sa Mandarin? Tao, Okay, anong oras ang simula? Hanggang anong oras ang PM na hapon siya? 12:01 p.m. Mhm. 69 p.m. Okay, that is correct. Translation na tayo ha. Ate, translate mo sa akin ang 5:55 p.m. Ulitin ko lang ate ha. 5:55 p.m. 下午 Okay. Yes. Yes. 55分 Okay, very good. Let's now do weekday na tayo ha. 礼拜五 Oh. Thursday, Okay, 礼拜四 no, sir, Friday, Okay, 礼拜四 Saturday, ay, Ate, makinig. 礼拜四 Thursday. Thursday, sir. Okay, tama na po. Okay, and then months of the year na tayo ha. Okay, 6月 June, sir. Okay, and then 2月 February. February, sir. Okay, sino po number 33? 33 na. Sige, ito natin. So ate, ano natin sa PM na gabi sa Mandarin? Bansa, Yes, na anong oras hanggang anong oras ang PM na gabi? What siya? 6 o'clock p.m. to 11:59
Okay, that is correct. Translate na tayo ng time. Oh, translate mo sa akin ate, ang 10:30 p.m. Dalawa po ang magiging sagot mo sa 10:30 p.m. Ang unang sagot, walang shortcut. At mamaya-maya, yung shortcut naman. Ha? Ano ang 10:30 p.m.? Yes. Yes. 30 minutes. Yes, tama ate. Bigyan mo naman sa akin ate ang shortcut ng 10:30 p.m. Shortcut naman tayo. Yes. Yes. Yes, correct ate. Oh, let's now do weekday ha. Okay ate, 礼拜日. Okay, and then 礼拜天. Okay, good. And then let's now do months of the year ate ha. Months of the year na tayo. 1月. Okay, and then 11月. Okay, good ate. Sige po. Number 34 na tayo ate. Okay, sige. Michelle, okay na tayo ha? Michelle, ano ang PM na hapon in Mandarin? PM na hapon. Okay, ate, anong oras hanggang anong oras ang PM na hapon? 12:01 p.m. until 5:59 p.m. Okay, translate na tayo ng time ha? Okay, ate Michelle, ano ang 7:04 PM? 7:04 PM. No, no, be careful. Kailangan unahin natin yung PM, baka magkamali. 1 chang, Yes, and then 7 o'clock. 1 chang, 3:10, Okay, 04 minutes. 04 minutes. 3:10. Okay, yeah, correct. Pwede yun. Pwede rin 4分. Okay, that is both correct. Okay, let's now do weekday. 礼拜五. Friday, Okay, and then 礼拜天. Sunday, Okay, let's do months of the year na po. Okay. 10月. October, Okay, and then 1月. January, Okay, okay na po. Sige, number 35 na tayo. Sige. Sino yun? O ate, sa premium, okay na? Na ano mo na, nakita mo na saan ka nagkulang? Yung sa premium, nakita mo na kung saan ka nagkulang? Nakita mo na sa notes mo kung saan ka nagkulang? Opo. Okay, babalikan na kita tapos i-TW. Sige. Okay, ate, start na tayo. Ano ang ating tawag sa PM na gabi sa Monday? 晚上是 Yes, anong oras hanggang anong oras? Ang PM na gabi, what siya? 6 p.m. to 11:59 p.m. Okay, good. Translate natin yung time na 4:30 a.m. Ulitin ko lang po, 4:30 a.m. Dalawa ang sagot. Ang unang sagot, walang shortcut. Mamaya-maya shortcut. 4:30 a.m. Go. 上午 Ate? 4:30 Ate? 4:30 a.m. Ate, 8 sir. a.m. 早上 Yes. 时间 Yes. 30分。 Yes. Tama ate. Shortcut naman ngayon. 4:30 a.m. Shortcut ulit. 早上 Hmm? 10半。 Okay, very good. Let's now do weekday na tayo, ha? 礼拜日. Monday sir. Okay, and then 礼拜四. Friday sir. Ate, 礼拜四. Thursday sir. Okay, that is correct. Let's now do months of the year, ha? Okay. 5月. May. Ano ate, sorry? 5月. May. May sir. Yeah, tama. Okay, and then 9月. Okay, good. Okay na. Sige po. Okay, mute na po. Ate, premium, ate. Umpisa natin. Mute ha. Sige. Nakamute. Naka-unmute na siya. Hindi kanina in-unmute ko sa ate ha. Okay, ate. Lapit ka rito sa harapan. Abante upuan. Abante. Okay, good. Ako sa ate. Ano ang hating gabi sa Mandarin?
Panye po. Okay. Anong oras ang Panye Midnight? 12:01 midnight. Ay, Diyos ko sa atin. Ate, kuya. Lakas. Si ate, Diyos ko, ano ba ginawa mo? Siya nakapag-review kasi ubos siya. Ate, ganito yan. Ang 12 o'clock midnight, eksakto yan ate, walang putal. Yung 12:01 a.m., yun ang morning, ikaw siya. Ano ba yung nakalagay sa note mo? Hindi kaya mali ang kopya mo? Hindi kaya? Pakibasa mo nga sa akin kung ano yung nakalagay. Kasi ang kinakatakutan mo, mali ang kinopya mo, mali ang memorize mo. Yun ang kinakatakutan ko. Ayan. Sorry po, sir. Mali sir, mali yung isulat niya. Okay tayo. Kaya ate, see you next week ha. Magantay ka na lang ng reassessment. Okay? That's your focus ate. Wala namang pinapakopya ko, responsibilidad niyo ang pag-iingat. Wala akong choice. Okay? Sige po. Sir.